Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, muli, Dalilul Muslim, insyaAllah. At tinatalakay pa rin natin yung introduction. At para sa atin ngayon, mahalaga na matalakay itong introduction kasi bilang mag-aaral, malalaman natin yung intensyon ng author. At siyempre, bilang tagapagturo, nakalaunan nga, magtuturo din kayo insyaAllah. Matututunan natin yung ilang mga bagay na mahalaga sa pagtuturo mula rito, inshallah. Meron akong nabasang libro nung dati pa, bago pa lang sa Islam. Yung title ng libro, Kayfa Tatlubul Ilm, Paano Ka Mag-aaral. At yung mga scholar, sabahan nila kapag nagle-lecture sila, madalas nababanggit nila ano ba yung dapat na inuuna. At yun nga yung dapat natin talaga na inuuna. Madalas na papayo nila siyempre yung magkaroon ng ikhlas sa pag-aaral, yung pagsunod sa sunnah. At malalaman natin mula doon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat unahin na pag-aralan. Siyempre unang-una, akida. Pangalawa, yung fiqh, yung mga gawaing pagsamba, paano gagawin ng mga ito. Pangatlo, tajwid. Mas mahalaga ang tajwid kaysa sa pagkakabisado ng Quran. Bakit? Kasi kung marami kang nakabisado sa Quran, sablay-sablay naman yung basa, walang saysay. Bawa, sa Surat Al-Fatiha, yung ghayril magdubi alayhim waladdallin, yung dallin, ano ibig sabihin ng dallin? Naligaw, mga naligaw. Kapag binasa mo yung dod bilang dal, binasa mo siya ng dalin sa halip na dallin. Ang dalin, ibig sabihin ng dalin, mula sa salitang dalla, dalla yadullu, dalin. Ang dalla, ibig sabihin ng dalla, nagturo o naggabay. Yadullu, nagtuturo. Diba? May nagtanong sa'yo, saan yung daan papunta rito? Yun, yadullu, itinuturo mo. So magiging baligtad yung kahulugan. Yung dolin, naligaw, at yung dalin, naggagabay o nagtuturo, o maaaring mga hulugan na nagabayan. So nababaligtad yung nababaligtad yung meaning. At actually sa tajwid din, sa tajwid naman, ang pinakamahalagang mapag-aralan sa tajwid, siyempre yung pronunciation ng individual na mga letters. Okay? Sa abot ng iyong makakaya. Sa abot ng iyong makakaya. Ako, hirap talaga ako mag-pronounce ng yung ha. Hindi ko siya napopronounce ng manipis yung pagkakapronounce ko palagi ng ha. Pero doon sa tajwid nga, so pronunciation ng individual letters, at doon sa mga ahkamut tajwid, pinakamahalaga rito yung idgham, yung yarmalun, yung nun sakina na sinundan ng ya, ra, mim, yung lam, waw at saka nun. Kasi yung yarmalun, ano mangyari sa yarmalun kapag
nauna sa kanya yung nun sakin na. Hindi, magiging shadda, yung yarmalun. Di ba? Magiging shadda yung yarmalun. Hindi siya magiging sukun, magiging shadda. So kung hindi mo nabasa yun, nag-iba yung basa. At ang tajwid kasi, yung tajwid, bakit nagkaroon ng tajwid? Ganun magbasa yung mga Arabo mula nung unang panahon. So, ibig sabihin, kahit hindi Quran, technically, pwede mong i-apply dito yung tajwid. Kahit hindi Quran. Pero ngayon, kung hindi Quran, mas mainam na hindi ito applyan o gamitan ng tajwid para ma-distinguish ng nakikinig na ang sinasabi mo o binabasa mo ay hindi Quran. Naintindihan nyo? Minsan nakakalimutan ko na nababasa ko yung idgham kahit hindi Quran. So kahit hadith yung binabasa nyo, mainam na hindi gamitan ng tajwid sa pagbasa. O lalo na yung idgham nga, kasi yun yung pinaka-common, yung yarmalun. At gayon din sa tajwid, bakit merong mahabang binabasa, bakit merong maikli, bakit ganito, ganyan. Kasi ganon siya binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nag-iimam o nagtuturo sa mga sahaba kung paano babasahin ng Quran. Kaya nga merong tinatawag na 7 kiraa ng Quran na may iba-ibang accent ng Arabic na doon binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran. Yung katulad ng natalakay na natin dati sa tajwid, yung dowri, na ang kanyang alif at yung alif maksura, pati fatha, ay merong imala na tinatawag. Na yung a, nagiging yung pagbasa. Kasi ganun sila mag-pronounce doon sa lugar na yun. Yung, hindi ko alam eksakto yung saan yung lugar ng mga dowri, pero ganun sila magbasa. Halimbawa, yung Suratul Duha, binabasa nila ito bilang wadduhe, wal-layli idha saja, wal-layli idha saja. So merong imala sa alif at sa fatha. At pagkatapos nito, yun nga yung pagkakabisado ng Quran pagkatapos ng tajwid. So nga, di ba, akida, fiqh, tajwid. Pero syempre, bago yung tajwid, at least makabisado yung Fatiha, tsaka yung maikling sura. Doon sa libro ni Sheikh bin Baz, yung Durusul Muhimma, sinabi niya na ang Muslim kahit papano ay dapat makabisado niya mula Suratul Zalzala hanggang Suratul Nas. Siyempre kasama yung Fatiha. Okay? So, sa pagkakabisado, doon sa pagkakabisado, pwede niyong gawin ito ng self-study. Sa totoo lang. Tapos yung tajwid, kung meron nagtuturo ng tajwid, di mag-aral kayo doon. Tayo, nakapag-aral tayo last year, pero inshallah, ibabalik din natin kapag may pwede na natin maisingit uli yung topic na yun, inshallah. Ibabalik-balikan natin, inshallah. Kasi hindi naman talaga, kumbaga hindi natin focus din yung tajwid dahil nga mas mahalaga yung akida. Hindi dahil sa ayaw ko magturo ng tajwid. Pero technically parang mas mainam na matuto kayo dun sa eksperto talaga sa tajwid. Yun din yung iniisip ko. So inshallah, mag-focusan tayo sa akida. Tapos kapag meron ng pwede kayong mag-aral ng tajwid doon sa kanya na mahusay talaga siya sa tajwid, pwede kayo doon, inshallah. At pagkatapos noon, di ba, akida, fiqh, yung mga basic na surah sa Quran, yung Kisar Suwar, maikling surah, kasama yung Fatiha, tajwid, tapos yung mga sama-sama na rito,
Quran, Hadith, at yung mga mutun nga na sinasabi ko. Yung mga mutun, ito ni mga principles sa fiqh at sa akida. Okay? Mga prinsipyo sa fiqh tsaka akida. Halimbawa niyan, ano-ano yung mga syurut ng bawat arkanul Islam, ano-ano yung mga syurut ng bawat arkanul iman. Halimbawa yung arkanul iman, doon sa paniniwala kay Allah, merong 4 na kondisyon. 4 na kondisyon sa paniniwala kay Allah. Ano yung 4 na yun? Yung una yung pag-iiral ni Allah, tapos yung natitirang 3, yung tauhid. Rububiyya, uluhiyya, saka asma'i was sifat. Di yun palang kabisado nyo na. So dito, sa pagtalakay natin dito, actually sa iba namang natin pagtalakay, ganun din. Isisingit-singit natin yung mga prinsipyo, inshallah, ng pag-aaral. Mateo, Lucas, kailan yung pag-aaralan? Yung mga yun, sa mga scholar actually, bihira yung nagsalita tungkol kina Mateo tsaka Lucas. Sa mga matatandang scholar, sa mga sinauna, si Ibn Taymiyyah lang. Sina Imam Ahmad, di nila pinakialaman yan. Sina Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i. Wala kayong makikita sa mga sinulat nila, Mateo, Lucas, wala. Kasi inunan nila yung mahalaga para doon sa panahon nila. Si Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nabuhay siya noong mga 1200s, ganon. Kaya niya na isulat yung aklat tungkol sa doktrina ng mga Kristiyano. Kasi doon sa panahon na yon, meron ng pangangailangan. Kasi sa Damascus, sa Syria at sa Sham, sa Palestine, ganun sa kabuuan na yon, dumating na yung mga Kristiyano na galing ng Europa, yung mga Crusaders. Kaya gumawa siya ng libro tungkol sa doktrina ng mga Kristiyano. Pero, kung hindi nangyari yun, sabi nga ng mga scholar, hindi niya gagawin yun. Magpo-focus si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa akida ng mga Muslim. At syempre, nung binanggit niya doon yung Lucas, hindi yun bilang batayan na tama ang Islam. Hindi yun batayan na tama ang Islam. Kumbaga, ginawa niya lang yun, binanggit niya lang yun para pabulaanan o sabihin kung ano yung katulad na katuruan nito sa Islam na maaring yung nakasulat doon ay bakas ng relihiyon ni Isa alayhis salam o bakas ng Injil, yung aklat ni Isa alayhis salam. Yun ang layunin, tamang layunin sa pagbabanggit ng mga talata sa Biblia. Si Dr. Bilal Phillips, ganun din. Pero hindi kailanman naging pangunahing batayan sa pagiging tama ng Islam. So yun sa page 6, yung katangian ng curriculum na ito. So dito, dinescribe yung ano ba yung itinuturo sa aklat na ito. Siyempre sa umpisa dito ay ang Khutbatul Hajah. At actually sa Khutbatul Hajah na ito, nabanggit yung isa pang Khutbatul Hajah. Alhamdulillahi wahda. At sinabi rito, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ang pinakamatuwid na pananalita ay ang salita ni Allah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ang pinakamasahol na bagay ay ang pagdaragdag sa relihiyon. Ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay bid'ah. Ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw at ang lahat ng pagkaligaw ay patungo sa impyerno. Sinasabi, katotohanan dapat malaman ng isang Muslim
Upang maging katanggap-tanggap ang mabuting gawa sa Islam ay dapat itong umayon sa dalawang kondisyon. So dalawang kondisyon, ang ikhlas at ang mutabaa. Ikhlas, ang gawain na taus-puso para kay Allah. At ang mutabaa, ang gawain na batay sa gabay mula sa Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tinalakay dito yung dalawang kondisyon. Paano natin uunawain ang dalawang kondisyon na ito? Ang dalawang kondisyon na ito dapat magkasama. Hindi pwedeng mawawala yung isa. Okay? So parang motor, hindi pwedeng tatakbo yun na isa lang yung gulong o flat yung isa. Kailangan pareho ito. At dapat, kumbaga, pantay. Yung mga gumagawa ng bid'ah bilang halimbawa, yung mga nag-celebrate ng Maulidun Nabi, maaring may ikhlas sila sa kanilang ginagawa. Ginagawa talaga nila yun bilang pagpapakita ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kagustuhan nila na magantimpalaan ni Allah. Pero, hindi naman yun ayon sa sunnah, yun ay itatakwil. Yung sala na ginawa mo sa pinaka-perpektong paraan ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero may pagpapakitang tao, yun din ay itatakwil. Okay? Na sinabi nga dito, ang unang kondisyon ay makakamit sa pamagitan ng pag-aayos ng niya o layunin. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. So yun yung Arabic ng hadith na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ito yung hadith Omar na tinatawag. Number 1 siya doon sa Riyadus Salihin. Number 1 doon sa Sahih al-Bukhari. Pati sa Sahih Muslim, number 1 siya doon. At sa iba pang mga koleksyon ng hadith. Na innamal a'malu binniyat, yung innama, ito ay isang article sa Arabic na kapag tinukoy o nababanggit sa isang sentence ang innama, ibig sabihin ito lang. Merong exclusivity. Kung sa Tagalog, yung lang, yun yung idinudugtong doon. Innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay hahatulan lamang sa pamagitan ng intention. Ganito yung pagkakasabi sa hadith na para bang tatanggapin ni Allah ang gawain kung meron itong ikhlas, na yun lang ang kondisyon. Pero alam natin na dalawa yung kondisyon. Pero bakit dito sa hadith, innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay hahatulan lamang sa pamagitan ng intention. Intention lang ang titingnan. Samantalang dalawa yung syurut o syartan, kubulul a'mal as-salihah. Sinasabi ng mga scholar, ang pagsunod kasi sa sunnah, ang tunay na pagsunod sa sunnah ay hindi matutupad ninuman liban na lang ng may ikhlas. Okay? Yun ang dahilan. Kaya sa hadith na ito, ikhlas lang ang tinukoy na nag-iisang batayan para matanggap ang gawain dahil ang sino mang susunod sa sunnah ay hindi niya magagawa ang tunay na pagsunod sa sunnah liban na lang na meron siyang ikhlas. Liban na lang na meron siyang ikhlas. Ibig sabihin, yung mga gumagawa ng bid'ah, maaaring nakaramdam sila ng ikhlas pero pag-aangkin na lang nila yun sa kanilang mga sarili. Ang tunay na may ikhlas, susunod sa kung anong isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kung naalala nyo, nabanggit ko dati yung tinatawag na Ayatul Ikhtibar. Ayatul Ikhtibar, kalimutan ko na naman sa Quran yun. Yung ikhtibar, ibig sabihin ng ikhtibar, examination, pagsusulit, test. Na sa pamagitan ng ikhtibar na ito, malalaman natin kung ang tao ba ay nagmamahal kay Allah, ibig sabihin may ikhlas, at tunay na mayroong pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung dalawang kondisyon ng pagkakatanggap ng mabubuti nating gawa. At yun yung aya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sabihin, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay tunay na nagmamahal kay Allah, ay sundin ninyo ako, at dahil dito ay mamahalin kayo ni Allah. Yun yung tinatawag na Ayatul Ikhtibar. So dito sa hadith, kahit ang tinutukoy dito yung niya lang, o yung ikhlas, bilang paraan na matanggap ang mabuti nating gawa, technically, napapaloob na rin dito ang mutaba'ah, ang pagsunod sa sunnah. At sinasabi rin ng mga scholar, ang ikhlas kasi, ang ikhlas, di ba, ito yung paggawa mo ng gawaing pagsamba sa layunin na tanggapin ito ni Allah o matuwa o malugod sa atin si Allah. At syempre, ikhlas din na matuturing na ang pagsamba mo ay para lang kay Allah. Ibig sabihin, si Allah lang ang iyong sinasamba. Therefore, sa puso't isip mo, kung gusto mong tanggapin ni Allah ang iyong pagsamba, gagawin mo ang pagsamba ayon sa kung anong gusto ni Allah. Hindi ayon sa gusto mo. Mag-iimbento ka ng sarili mong pagsamba? Hindi. Okay? So, gusto mong tanggapin ni Allah yung gawain mo, sundin mo yung pinapagawa niya. Kasama yun sa ikhlas, actually. So, dito, tama. Kumbaga, walang contradiction ang dalawang kondisyon para matanggap ang mabubuting gawa at ang hadith na ito na innamal a'malu binniyat. Walang contradiction sa dalawang bagay na ito. So dito nga, innamal a'malu binniyat, ang mga gawain ay hahatulan lamang sa pamagitan ng intensyon. Wa innama likulli imri'in ma nawa, at para sa bawat isa ang gantimpala ng kung ano lamang ang kanilang nilayon o inintensyon. Napakaganda ng hadith na ito, actually, kasi marami itong tanong na sinasagot sa akida, sa adab, at iba pa. So bukod dito sa paggagantimpala na ito, sinasagot din ng hadith na ito yung katanungan kung magkakamit din ba ng gantimpala ang kuffar sa mabubuting ginawa nila dito sa mundo. Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Paano yung kuffar? Yung gumawa ng mabuti. Halimbawa si Abu Talib gumawa ng mabuti. So magagantimpalaan ba siya dito sa mundo? O dun sa kabilang buhay? Ang mangyayari sa kabutihan ng kuffar, so ayon nga dito sa innamal a'malu binniyat, magkakamit sila ng gantimpala. Pero dahil hinangad nila ang gantimpala dito sa mundo, yun ang makukuha nila. At dahil hindi sila naghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, hindi nila makakamit yun. Pero siguro itatanong nyo, di ba yung kuffar gusto rin naman pumasok sa paraiso, sa langit? Oo, gusto nila yun. Pero hindi naman nila natutupad nga yung kondisyon ng ikhlas at ng mutaba'ah. Kumbaga, hindi naman nila ginawa yung kanilang pagsamba alang-alang lang kay Allah. So mawawalan talaga ng saysay. Katulad sinabi nga ni Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun."
Kung sila ay magtatambal kay Allah, ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga ginawa. Katulad sa aya, sino man ang maghangad ng gantimpala ng buhay dito sa mundo, ibibigay namin ito sa kanya. So yung kuffar na naghahangad ng papuri ng tao, natalakay na natin dito, naalala ko pala. Di ba si Manuel L. Quezon pa yung yung example. So si Manuel L. Quezon, kuffar, sabihin natin marami siya nagawang mabuti. Nung nabubuhay pa siya, nakuha na niya lahat ng gusto niya. Ginawa siyang bayani, yung capital ng Pilipinas ipinangalan sa kanya. Kasi after World War II hanggang 1970s, ang capital ng Pilipinas hindi Maynila, Quezon City. Binalik lang ni Marcos yun. Nung naging presidente siya, binalik nila yung Manila bilang capital ng Pilipinas. So nagkaroon ng Quezon Province, maraming eskwelahan, pinangalan ng Quezon. Pinagtayo siya ng rebulto na napaka-taas, yung Quezon Memorial Circle. Actually, 66 meters yung height nun. So sintaas yun ng mahigit 20 palapag na building. Mataas ang Quezon Memorial Circle. Tapos yung libingan ni Manuel L. Quezon, dun sa loob ng Quezon Memorial Circle, parang libingan ng mga hari nung unang panahon. Yung libingan ng mga hari nung unang panahon, ganun siya. So, nakuha na niya yung gantimpala niya dito sa mundo. Pero tayo, inshallah, ang hahangarin natin ay yung gantimpala ng kabilang buhay, inshallah. At gayon din ito, may singit ko lang. So yung innamal a'malu binniyat, ito rin yung dalil kung bakit mapanganib yung, kumbaga, yung pagtatrabaho sa da'wah at nagkakamit ka ng mga material na pakinabang dito. Hindi naman sinasabing bawal, ibig sabihin hindi naman bawal na magtatrabaho ka sa Islamic Center, sumusweldo ka, o sumusweldo ka bilang imam o muaddin, walang problema. Pero ang problema kasi, mas malaki yung risk o yung panganib na maaring naapektuhan nito ang iyong intensyon. Na ginagawa mo na lang yun kasi trabaho lang, hindi na para kay Allah. Ginagawa mo na lang yun para kumita. So naroon ang panganib. At tuwinang ang mangangaral ng Islam o ang scholar ay nagkakamit ng material na bagay o nagkakamit ng kasikatan sa kanyang ginagawa, dapat siyang kilabutan, kumbaga. Dapat siyang kabahan. Dapat siyang kabahan. Katulad ni Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, nung matanda na siya, kasi nung katandaan niya, panahon na ni Omar yon, lumalaganap na yung mga Muslim, tapos dumarating sa Madina yung mga ganima, tapos yumayaman na yung mga Muslim. Natakot si Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya na nakakatakot yung yaman na tinatamasa ng mga Muslim, na baka ibinibigay na sa atin ni Allah yung gantimpala na gusto natin. Yun yung sinabi niya. Naintindihan niyo? Natatakot siya na baka binibigay na ni Allah yung gantimpala natin dito sa mundo, tapos sa kabila wala na. Yun yung kinatatakutan niya. At subhanallah, si Abdullah bin Mas'ud, sanay siya sa hirap, oo. Pero yung remark niya na yun ay hindi niya sinabi dahil naninibago siya sa buhay na meron siyang pera o marami siyang damit o nakikita niya yung mga Muslim na yumayaman. Nasabi niya yun sa takot niya na baka yung gantimpala ni Allah nauna na dito sa dunya at wala na doon sa kabilang buhay. Kaya nga sa da'wah, kung kayo magdada'wah, so huwag niyong hangarin ang kasikatan o pagyaman. Hangarin niyo lang yung simpleng buhay, yung sapat lang para matupad ninyo yung trabaho niyo o sapat lang na makapamuhay kayo ng marangal. Yung hindi naman kayo mukhang dugyot. Yung swabe lang, yung katamtaman lang, inshallah. Yung katamtaman lang.
Kasi nga, sa pamagitan nitong innamal a'malu binniyat, so, totoo ang sinasabi ni Abdullah bin Mas'ud na baka yung mangangaral ng Islam, halimbawa, na naghahangad ng kasikatan, sumisikat nga talaga siya. Yung mangangaral ng Islam na gusto ng malaking sweldo sa kanyang pagdadawa, maaaring makukuha niya yun, pero hanggang dun na lang. So nakakatakot yung kalagayan na yun. Nakakatakot yung kalagayan na yun. So may kita ninyo, isang hadith lang ito, pero maraming aral ang makukuha dito, alhamdulillah. Ang pangalawang kondisyon ay makakamit sa pamagitan ng pag-aaral ng Islamikong kaalaman. Ayoko nang gamitin yung pagsasaliksik kasi parang masyadong komplikado. At ito ang layunin ng curriculum na ito, na maibigay sa mga mag-aaral. Kinakailangang mauna ang kaalaman bago ang gawain. Ayun. Sapagkat ang pag-aaral ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Iniulat ito ni Ibnu Majah. At ito ay Hasan na hadith. Ano yung Hasan na hadith? Ano yung Hasan? Mas mababa kaysa sa Sahih. Pero tama pa rin na hadith. Tama ang kahulugan at tama sa kanyang isnad. Dahil ang hinahatulan nga sa hadith yung isnad, yung sanad. Ano ibig sabihin ng sanad? Yung chain of narrations. Yun yung pinagbabatayan. Secondary na lang yung kahulugan ng hadith. Kung ito ba ay hadith na munkar sa kahulugan nito o maudu o malinaw na inimbento lang. Kasi ito ay contradictory sa iba pang mga hadith o ayah sa Quran. Sa sanad nga, tinitingnan yung pagkatao ng bawat isa sa mga nag-narrate ng hadith sa pamagitan ng tinatawag na al-jarhu wa ta'dil. Yun yung, kumbaga, yung proseso ng paghihimay talaga sa pagkatao ng bawat isa sa mga nag-ulat ng hadith. Kung sinungaling ba yung tao na yun o mahina yung kanyang pangmemorya. Kasi pwedeng di ba natalakay na natin to. Maaring matuwid yung tao, alam ng tao na hindi siya sinungaling pero mahina yung kanyang pangmemorya. Hindi tatanggapin yung hadith mula sa kanya. Hindi tatanggapin yung hadith mula sa kanya. O kung nalaman na siya ay nagbibisyo, halimbawa, nagsusugal, hindi tatanggapin sa kanya yung hadith. So dito, yung pangalawang kondisyon daw, sa sinabi, kailangan mauna ang kaalaman bago ang gawain. So dun nga sa libro ni Imam al-Bukhari, ang chapter 1, ang title niya, Al-Ilmu Qabla al-Qawli wal-Amal. Ang kaalaman bago ang pagsasalita at gawa. Bakit? Kasi ang kaalaman ang magiging pundasyon ng tamang pananalita at gawa. So paano ka magkakaroon ng tamang sasabihin kung wala ka namang kaalaman sa isang bagay? Maging ang gawain man na ito ay may kinalaman lang sa sarili mo, yung mga personal na pagsamba, o mga gawain na maapektuhan ng iba. Halimbawa sa pamumuno. Mamumuno ka tapos hindi mo naman pinag-aralan kung paano dapat mamuno. Delikado rin. Kasi ang totoo niyan, ang pamumuno ang maaring isa sa mga dahilan na mapupunta sa impyerno ang tao. Kasi nadagdagan ka ng mga pananagutan. Bukod sa pananagutan mo sa sarili mo, nagkakaroon ka ng pananagutan sa iba. Kaya hindi ganun kadali maging pinuno. Ang kuffar o ibang mga Muslim na walang pakialam, akala lang nila madali mamuno, masarap mamuno. Kasi iniisip lang nila yung prestige, yung mga privilege ng pagiging pinuno. Pero hindi, pananagutan yun. Sabi nga ng mga scholar,
ito ay makanatut taklif, ulat tashrif. Ito ay lugar ng pananagutan at hindi karangalan. O sige, sikat ka, pinuno ka eh. Pero pagdating ng araw ng paghukom, walang saysay ang mga bagay dito sa mundo. Kasi sa araw ng paghukom pa lang napakahaba na ng araw ng paghukom. Napakaikli ng buhay kung iahambing sa araw ng paghukom. Paano pa doon sa impyerno? Paano pa doon sa impyerno? So hindi ganun kadali mamuno. Kaya kapag may namumuno nga, kumbaga, sa atin, di ba, sa Islam, kabilang sa mga adab sa pamumuno, yung hindi ikaw yung magpipilit sa sarili mo na maging pinuno. Kaya nga sa Islam, walang eleksyon, kumbaga general election na yung mga tao ang magbobotohan, walang ganon. Hindi tayo katulad ng demokrasya. Ang sariling gobyerno ng Islam, ang Sharia, hindi katulad ng demokrasya na mayroong general election. At actually, yung sistema ngayon ng general election, sabi nga, yung demokrasya, democracy is the tyranny of the uninformed. Ang demokrasya daw ang pang-aapi ng mga walang nalalaman. Kasi ano bang nangyayari sa demokrasya? Kahit yung tao na hindi naman nakakaintindi ng sistema kung paano tumatakbo ang isang bansa, boboto. At ang iboboto na lang nila kung sino lang yung maalala nila. Sino yung magaling magbudots, sino magaling sumayaw, yun yung maalala nila, boboto nila yun. Pero pwedeng bumoto pwede. Ilinawin ko lang uli. Ang mga scholar nagpahintulot sa mga Muslim na nakatira sa mga lugar ng hindi Muslim na bumoto. Okay? Kasi nandun na tayo sa, kumbaga, kalagayan ng pangangailangan. Kailangan nating bumoto. Pero hindi wajib. Pwede, pero hindi rin naman wajib. So, importante yung kaalaman, lalong-lalo na sa mga gawain na may kinalaman doon yung ibang tao o naapektuhan ng iyong mga desisyon ng ibang tao, katulad ng pamumuno. So, sumunod, ang nakikita ng ilang mga tao mula sa ibang mga Muslim na mga pag-uugali at pamaraan na salungat sa katuruan ng Islam ay kadalasan dahil sa kamangmangan sa mga katuruan na ito. So yun nga, ang problema, so laganap na yung kamangmangan at minsan inaakala ng tao na yung ginagawa ng Muslim, yun ay turo ng Islam. Lalo na yung kuffar. Makita sila ng Muslim na palaaway yung mga Muslim. Makita sila ng traidor na Muslim, traidor mga Muslim, nilalahat na nila. So nagkakaroon ng hasty generalization at ganito yung kalagayan kahit saan. Okay? Sa Pilipinas na lang bilang halimbawa. Bakit parang galit yung mga tao sa Muslim o takot o ilag sa mga Muslim? Kasi nga, sa napakahabang kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas, laging nagkakaroon ng conflict yung mga Muslim sa mga hindi Muslim. Kahit nung panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Kahit nung mga panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Yung mga nababalitaan ninyo na namimirata, yung mga Muslim, actually totoo yun. Bago pa dumating yung mga Kastila, sinasalakay ng mga Muslim yung hanggang Bicol nakarating sila. Hanggang Ilocos nakarating sila. Kaya nga dito di ba dyan sa Luna, napuntahan niyo na yung Ismail, yung tower, yung bato, watchtower yun. Ang tawag nga ng ibang historian doon, Moro Watchtower. Kasi ang purpose ng watchtower na yun, may nakabantay doon, umaga at gabi, may nakabantay. Titingnan nila kung mayroong mga sasalakay na mga pirata. At kapag may paparating na ng mga pirata, sasabihan na nila yung mga tao para magtakbuhan sila papasok ng bayan. Kasi mga pirata, hindi rin naman sila papasok malayo sa kanilang mga sasakyan. Doon lang sila nakatambay malapit sa kanilang mga barko. Hindi sila lalayo sa mga yon. So marami yun. Yung buong Pilipinas, actually, sa lahat ng probinsya, mayroong mga Moro Tower na nakatayo.
Lalo na yung nung siniraan na tayo ng mga Kastila. So iba talaga yung tingin ng mga tao sa mga Muslim. So dapat ayusin ng tao, ayusin ng Muslim yung kanyang pakikitungo sa iba. Inshallah, lalo na kung siya ay nagdadawa. At yung pamimirata, actually nung panahon na yun, normal na kalakaran yun. Kahit yung pagkakaroon ng alipin nung unang panahon, normal na kalakalan yun. Normal na kalakalan. At kalakaran, normal siya. Sa Islam, although hindi direktang tinukoy na ipinagbawal ni Allah sa Quran ang pang-aalipin, ang mga aya sa Quran at Hadith ay tumukoy ng pagpapainam ng pakikitungo ng amo sa kanyang alipin. Na bandang huli, nagiging dahilan na ultimately ipagbawal ang pang-aalipin. Actually, Muslim country ang naunang nagbawal ng pang-aalipin. Yung Tunisia, 1841. Ang US, nagbawal sila 1865. Ang iba pang mga bansa katulad ng France, actually, kahit noong mga 1900s, nang kinolonize ng France yung Algeria, yung North Africa, nangaalipin pa rin sila nun. Kaya huwag kayong maniniwala na yung France, yung kumbaga nagsusulong ng kapatiran, ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay. Hindi. Ang France ang pinaka anti-Muslim na bansa actually. Kaya nga sa France, marami kayo nababalitaan doon na pagsalakay ng mga lone wolf na mga terorista. Kasi malalim ang sugat na daladala ng mga Muslim laban sa France. Napakarami nilang kahayupan na ginawa laban sa mga Muslim. So dito, mas mahalaga sa atin sa Pilipinas, kumbaga dito na lang tayo muna sa local, mahalaga para sa atin dito sa Pilipinas na magkaroon ng kaalaman nang sa gayon na hindi tayo kumikilos ng anumang taliwas sa Islam. Kasi kapag ang Muslim ay nagkakamali, ang Islam ang hinahatulan. Parang ganyan na yung naging natural na kalakaran sa mga Muslim kahit saan. Kapag mayroong masamang Muslim, ang Islam ang nahahatulan. Na hindi naman nangyayari sa ibang mga relihiyon. Ang Islam ang nahahatulan. So sabi rin, at kung minsan naman ay dahil di sa sadyang hindi ginagawa ng isang Muslim ang kanyang nalalaman. At ito ay malaking kasalanan. Yung hindi paggawa ng tao o hindi niya pagkilos ayon sa kanyang nalalaman. At ito ay katangian nga ng mga Hudyo. Na yung mga aya doon sa Quran, halimbawa, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Inuutusan ba ninyo mga tao ng kabutihan samantalang kinakalimutan ninyo ang inyong mga sarili habang binabasa ninyo ang aklat? So yan ay isang ugali ng mga Hudyo. At yung pinaka matinding parusa na makakamit ng tao sa kabilang buhay ay doon sa tao na nagtuturo pero hindi niya ginagawa yung kanyang itinuturo. Yun yung umiikot-ikot doon sa impyerno na nakalabas yung kanyang laman loob na hinihila-hila niya. So yun nga sa kabilang buhay, sa impyerno lalo na, ang parusa ay hindi lang physical. Ito ay psychological din. Kasi kasama na doon yung pagkapahiya, yung mararamdaman ng tao na siya ay napapahiya sa kanyang parusa na nakakamit. At ganyan din sinabi rin dito, ang isang Muslim ay hindi laging binibigyan ng paumanhin sa kanyang kamangmangan. So tinutukoy dito isang kaida sa Islam. Na yun nga, kumbaga sa English, ignorance of the law excuses no one. Hindi porke hindi mo alam, ay hindi ka pwedeng mapatawan ng parusa. Bakit? Sa palagay nyo. Bakit kaya? Bakit hindi palusot na hindi mo alam ang isang bagay? Kasi hindi ka nag-aral. Kasi obligado mag-aral. Bakit hindi mo pinag-aralan? Okay? So yun yung mas malawak na kahulugan nito.
Pero may ilang mga bagay na maaring specialized na siya, na maaring hindi mo nalalaman kasi hindi naman siya masyadong natuturo o bihira lang yung nakakaalam. Maaring mapaumanhinan yung tao doon. Pero sa mga bagay na basic, walang palusot. Dapat alam mo. Dapat alam mo at hahatulan ka kung bakit hindi mo nalaman. Hatulan ka doon kung bakit hindi mo nalaman. So panghuli, mula dito inaasahan namin na makakamit ng curriculum na ito ang pangalawang kondisyon. At gamitin ng sino man na nag-aral nito ang kanyang natutunan sa kanyang buhay, insyaallah. Alhamdulillah. May naalala ko bigla, panghuli, insyaallah. Sa palagay nyo, yung mga Pilipinong Muslim, yung mga Maranao, mga Maguindanao, Tausug, basta mga taga Mindanao na lang, wag na muna yung balik Islam. Yung mga taga Visayas tsaka Luzon, kasi bago lang naman Islam dito. Sa palagay nyo ba, mas maalam sila sa relihiyon noon kaysa ngayon? Ikaw, Ismael, sa palagay mo. Nung panahon ni na Sultan Kudarat at yung panahon ni na Dato Ali, ni Dato Piang, sa palagay mo, maalam sila sa panahon na yon? Hindi mag-aral. Actually, may mga, actually sarili ko tong conclusion. Masasabi natin na maalam din sila noon. noon. Pero sa panahon natin ngayon, wala nang dahilan para maging mangmang yung tao. Kumbaga noon, may mga maalam o maaring laganap din yung kamangmangan kasi wala nang paraan para matuto. Okay? Kumbaga parang lang din bandang huli magiging pantay lang yung kalagayan. Na noon, maaring laganap yung mga tao na hindi nila napapractice masyado yung kanilang relihiyon. Kasi nang dumating dito yung mga Kastila, kahit nung dumating sila ng Cotabato, ang panahon ni Sultan Kudarat, sina Corcuera, nakita nila yung mga Muslim daw, yung komento nila, hindi sila masyadong practicing. Yung mga masjid walang masyadong tao. Pero sa panahon kasi na yun, wala namang masyadong da'wah. Pero sa panahon natin ngayon, napakalawak ng da'wah. Meron sa Facebook, meron sa Twitter, meron sa YouTube. Kung nagpapakamangmang ka pa rin sa panahon ngayon, kagustuhan mo na yun na maging mangmang. Kagustuhan mo na yun na maging mangmang. Samantala ng panahon na yun, kung meron mang ganong komento yung mga Kastila, pwedeng rin yun sinisiraan lang din nila yung Islam o yung mga Muslim. Pero kung sa panahon na yun, halimbawa, na may ganong kalagayan, yun ay dahil sa hindi pa masyadong laganap yung da'wah, pero sa panahon ngayon, laganap ng da'wah, wala nang dahilan o palusot ang sino man na manatili siya na mangmang. Alhamdulillah. So dito natin tatapusin ito. Sa susunod, etong wastong paraan ng pag-aaral. So dito natin matutukoy o matututukan na rin yung mga istidraj o darajat ng pag-aaral at pagtuturo na rin, inshallah. Kasi balang araw, maghihiwa-hiwalay tayo, maaaring yung iba rito mapupunta sa ibang lugar para magda'wah. So malaking bagay na matutunan natin ng mga bagay na ito, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.